Igit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na dalawa ang leader ng Senado ngayon, ang Senate of the Philippines at ang umano'y Senate of Malacanang. Kaya ang suwestyon niya, dalawa na lang sila ni Senator Win Gatchalian na pumirma ng mga dokumento para umusad ang mga utos at iba pang gawain sa Senado. Narito po ang report ni Maricel Halili. Team Cayetano versus Team Gatchalian sa Senado. Si Senador Alan Peter Cayetano may bagong banat at sapol pati ang Malacanang. Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. Dahil dalawa raw ang Senate President, sabi ni Cayetano, dalawang pirma ang kailangan para umusad ang mga utos sa Senado. Maiipit daw ang mga empleyado ng Senado kung sa hinaharap ay magkaroon ng kasuhan dahil naniniwala si Cayetano na usurpation of authority ang ginagawa ni Senador Sherwin Gatchalian. I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma para eventually pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung magfilean yung dalawang kampo ng usurpation. Pero tinabla ng Malacanang ang mungkahi ni Cayetano na dalawang pirma dapat para magpatuloy ang trabaho sa Senado. Muli, ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatchalian. Walang maidudulot sa ngayon ng ganitong klaseng arrangement. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan meron na silang term sharing agreement na hindi tinupad agad ni Senator Alan Cayetano. Again, uulitin natin, tanging si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala nating liderato ngayon sa Senado. Ipinunto naman ng palasyo ang suggestion ni dating Senate President Frank Drilon na makialam na si Pangulong Bongbong Marcos sa sigalot sa Senado. Yun nga lang. Ang tanong na lamang po, sa katulad po ba ni Senator Alan Cayetano ay uubra yung ganitong klase ng mga suwestyon? Giit pa ng palasyo, pa-victim si Cayetano, gayong sa pamumuno niya, naging magulo ang Senado. Nagkabarilan at tumakas pa raw si Senador Bato de la Rosa na nasa kustodiya noon ng Senado. Umayos kayo kasi ang sabi ng Pangulo, ang ehekutibo nagtatrabaho, ang judiciary nagtatrabaho. Kayo na lang ang tanging magulo dyan eh. Dahil nasa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, sumobra ang gulo sa Senado. Hindi naman ganyan dati. Nagpasaring pa si Yuse Claire Castro sa isang hindi niya kinumpirma kung sino. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron. Nitong weekend, nagbabala si Senador Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, huwag daw magpagamit sa Malacanang at sa kanyang mga kasamahang nag-aalok umano ng mataas na posisyon. Pero ang ending, si Cayetano pala ang may gustong ialok kay Gatchalian. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Invited sila. Sagot lang dyan ni Senator Gatchalian. I'm open to talk to everyone. Una na ring sinabi ni Gatchalian na nirerespeto niya ang opinyon ng kapwa-senador, sabay flex ng mga malalaking grupong kumampi sa kanilang quorum. Well, of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans, of course, yung mga former Senate President. Mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila.
Pero kung si Senador Chis Escudero ang tatanungin na siyang naging dahilan kung bakit nagka-quorum, nanindigan siyang ang nasa posisyon ngayon ay si Senador Gatchalian. Aminado naman na walang Senate President. Acting Senate President lamang si Senator Wen. Pero dahil daw may basehan si Cayetano, idulog na lang daw sa korte ang issue. Paglilinaw naman ni Escudero, walang Malacanang na nag-udyok sa kanya para pumasok sa plenaryo habang binoboykot ito ng kanyang mga kasamahan sa Cayetano Block. Wala rin daw itong kinalaman sa pansariling interes o kahit pa ang kanyang pagkakadawit sa flood control scandal. 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung fortuit. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na. Pero hinaharap namin yon. At walang kinalaman yun dito. Sana tigil na. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.